Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. 30 after 9 in the morning. Ang Syudadano sa BBS 91.9. Good morning Philippines, good morning Bicolandia, and sa kabus po ng mga para hinanyog kang programang Ang Syudadano. Aldaw po ngunyan ng Friday. Petsa ano na ngunyan? Kuya na. 29. Ha? 30. Ano? Uy, grabe talaga. Pero ang Enero may 31. Tama, Mayo. May 31 ano? Oo. Pizza 30 na ngunyan, no? Friday, pizza 30 ka na bulan na Enero 2026. Kas-kas na maray garo kaswarin lang, ano? Kaso talaga ang aldaw, ano? Pero kaswarin lang si election me, ha? 22 ngunyan, 30 na, ano? Dahil pa nga kita na uli-ulian. Bueno, sa nasyonal, mga tugang ay makonsilong medyo man daw masakit magparatuyaw. Sabi nga ni Kian, magsala, magtama, Korte Suprema yan. Pero gulpi po nagsasabi na dapat dahil ito pong ining naging desisyon na Korte Suprema on impeachment, halos garo na modified sa tuyang constitution, ay hindi minsan kaya sobra dahil tama na sabihan sa 15 mga justices, 2 lang po ang ang saro, si Justice Sik Mayo, and si Kagiwa nag-abstain. The rest nagtaw po ning nagboto to dismiss the impeachment ni BP, and because it is unconstitutional. Pero gulpi po naman na piglaag na halos ang impeachment is already impossible. Sa Constitution po, maliwanag yan na ang solamenteng may poder na ang Kongreso. Kung yan dahil na ang Kongreso, papasunod na. Masunod na ang Kongreso sa kagusto. Ipambihira. Kaya minsan dapat pigtataga kulibat ang hudikatura, lalo na ini mga ibang empleyado, ini mga sheriff, mga abusiro yan, ha. Uleg mo kagdaog, po sa kabus ng panahon na may forever, sa kabus ng panahon tayaong kamo sa hudikatura, kamo na ang supreme, Dahil pwede yan. Dapat may mga kamo, dapat in the practice of your profession, dapat nagiging kitang compassionate, fair, tangaring tama tang ipasunod ang lay, ang mga leyes, ang interpretasyon. Nataka mo talaga po ma-interpretar, pero dapat with humane
hilinguntang maray na dahil kitang maka-apektar sa lambang saro, ano? O paano na pala kung ini kaya this might be a bad precedence, si may impeachable officials, paano na pag-impeach, ano? Kumpirmi na sa nang ang mangyari. Ngunyan pati, kung babasa mo to, pero mapagalo, masakito na maray, ano? Pero yun ang tinukluan si Kongreso na arog dapat kaya pasunod-sunod. Otherwise, pag dahil na sinunod, ang constitutional ni maabot sa mo. Pero na wala ning ipon ang Kongreso pag abot sa impeachment, ano? So, sa iling ko, ang impeachment sa ngunyan, it will be impossible, ano? Masakit na maray, ano? Paano na po ang saktuyang accountability, ano? Lalo na yan mga constitutional officials na nakaturukaw na di mo yan basta-basta mahali, mahali mo lang po yan by way of impeachment proceedings, ano? Congress, justices, Korte Suprema, Court of Appeals, Constitutional Commission, for example, COMELEC, Commission on Audit, Civil Service Commission, ano? Puros po yan impeachment, ano? Kaya dapat siripon man ng korte, ano? Tang iba dyan ng mga empleyado, mga abusiro, ano? Hindi pating sarong sheriff na niyo, abusiro niyo, ha? Ini nga ako sa may sarong artista ata yan, eh. Sa Kalabanga, no? Iliuntang sa imong pagka-abusiro, ano, kung mag-asir, ano. Ay ara mo mga tugang, ano, dahil tamang pigagad, pag ang sarong tao, dahil na nakakakuha ng tamang hustisya, baka kung magsain na yan, ano, ata ngunyan, masigasig po ang satuyang Armed Forces of the Philippines, ang satuyang Philippine National Police, na halos si mga naging rebelde, maluyaw ng maray, halos ano, mga remnants na, ay ang iba kaya po dyan, nagsarakat yan because of injustices. Ano? Bako naman ideology, ano? Hindi din nakakakuha ang hustisya ang tultol. Kaya araw kayang kinakaabutan, ano? Grabe na talaga kita ko niya. Mas nga ni Presidente, pagkakawatan na sana, no? And, hindi po sarong bagay na it's not a joke na arugon mo kayo ang institusyon, ang presidency. Dahil 112 million Filipinos ang apektado kaya, na? Bakong suba-suba ang mga araw kayo na ginigibo mo, ha? Sa sarong institusyon na araw kan presidency. Aram po nindo na ang presidency, it is an institution to be defended at all cost. Kaya dumansahi lang ni BBM itong diverticulitis. Ano? Bako man po yan yung life threatening. Ano? Pero pinaluwas lang mo yan na kung ano-ano na patiso, pati kidney ni Presidente, ipiglaog na, no? Sa totoo lang po, mga tugang, halo na si Presidente, ini si Bongbong,
na saro lang ang kidney. Dahil ito pong kidney niya saro, ito po si pigdonar niya sa iyang ama. Itong Marcos Sr. Siya po ang in the course garo kan test, medical test, nag-match itong sa indang kidney mag-ama. So siya po nag-donate kidney sa iyang ama, the late President Ferdinand Marcos Jr. Bako po yan suba-suba na ang pag-donate ng sarong organ sa imong sa sarong tao, timbang buhay po yan. Yang ginibo ni Marcos, simbolo yan yung pagmakulog, pagpadaba sa sarong magurang. Diyan ta po nailing ang measure. Paano tayo may measure? Ang sarong pagpadaba, ang sarong aki. Na isinugal mo ang buhay mo dahil makasurvive ang sa imong magurang. Pambihira po yan, Kaya ang mga magurang, kita mga aki, habang buhay pa sa mayang magurang, sa tuyang pinapalin ang sa tuyang pagpadaba. Maski ka magpara ulampog, maski ka magpara litong sa tinampo, kung ganana ang magurang mo magpara, sabi ka pang patawan mo, ay mayo naman po yung madadangog. Habang amay pa, habang buhay pa, ipailing tanana. Ang pagmakulog, ang pagpadaba, dapat yaon. Sabi nga na kayong katong sarong aki, very touching na ako nga tay, pagdakula ko, sisiguradong kung aatamanon tapo ika. Ako naman niya ang maataman sa imo. Babalusan ko ang sa indong sakripisyo ngayon ni inay. Pambihira baga, Kaya ang sa iya pong pangapudan, sana nga pirmi ko pong makusog. Na dahil man ko ning tawaning katibaran, ta sa kuya pong atamanong kamo man pagkamo nga gururang na. Kaya ito pong mga news report na fake news na pilitan po magpalawas ang St. Luke's ning advisory. Ilimutan daw ni kung mababasa tang tama, St. Luke's Medical Center Global. Dated January 28 niya. Okay. St. Luke's Medical Center is aware of medical test results falsely circulating online and on social media claiming pertain to President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. These documents are fake and falsified. Sabi pa digdi, St. Luke's Medical Center strictly upholds patients' confidentiality and data privacy. Medical results are released only to the patient himself or herself through authorized and official hospital channels. Okay. Any medical results or documents obtained, posted, shared, or circulated outside these authorized channels are considered unauthorized, fraudulent, and falsified. The posting or sharing of a patient's medical information by anyone other than the patients constitute a breach of data privacy and is violation of hospital policy and applicable laws. The public
is strongly urged to exercise caution and responsibility in sharing unverified and unofficial information, particularly alleged medical results, as doing so many contribute to the spread of false information and may expose individuals to legal consequences. O, yan po yan, ha? Kaya nga di po yan mga, pag nasa hospital ka po, ikaw kitang piga po ng medical abstract. Ano? Ang nakakahiling lang po kaya, ang duty nurse, doktor, and so, kita nga ni, minsan kita nga ni membro kang pamilya, dahil ta po yan na hiling medical abstract, mahiling ta po yan, pag na-discharge na, ang pasyente. Ano? Oh. Tabawal po yan. Ayan ang piga po na doctors, patients, relations. Ano? May confidentiality po yan ng hospital records. Ano? Ganito po nga ni, ako nga ni, sa totoo lang, igwa kong 11 medical abstract sa nagkakapirang doktor na blanco, so mga Amerikano yan na nagdirigdi. Ano? Ngunit may mga doktor na nag-connive dyan. Ang problema lang, nabaha katong Typhoon Christine. Dapat palang kato sinakat ko. Pero, dahil ko ito piglulo, saram ko na may confidentiality po ito. Although, dumangko ta sa libel case me, makakatabang ito eh. Kung ipig mouth ko, na dapat mag-observe ka, minsan mayo na kami kato sa hospital, dapat ihapol ta ang patients-doctors relationship. Ano? Dapat may hospital confidentiality po ang mga records. Nobody else than you. Lalong-lalo na kung ang satuyang presidente, pinalos mo ng peke. Ano? Bako po yan suba-suba. It's not a big joke na gigibuan mo araw kayo sa saruyang ang sarong presidente. Because the president himself is an institution. No? Dumanyani po sa press con, may nagapot pong sarong reporter, dahil man nag-aadal kung ano da ang aksyon kan Malacanang. Ang Malacanang ng mga aksyon, it is daw the government itself ang ma-aksyon. NBI. Trabaho ka ng NBI, motoproof yun Dahil magkayapuanan ng presidente dyan na maghanap kung siya kulukoy na demonyong nagpaluwas. Obligasyon po yan kang gobyerno, kan NBI na hanapon yan mga nag-circulate kayan. In fact, the following day, within 24 hours, may identified na ang National Bureau of Investigations. Araw po kayang kabilis ang NBI magtrabaho. Kita maglikay po kita, di kita maging chismoso, Ang pagka-chismoso ta, baka abutan ta kayan, problema. Kung dahil ka nakasuhan, pwede kang palagatakon, Arog yan kayo doon bagay. Yung mga halipot ang pag-isip, ano ngayong kaso? Palalagatakon ta ka. Nailing mo na yan, Mare kung makapalaos ka, kung napuruhan ka. Kaya dapat kita po mga tugang sa satuya pong urual daw na paglakaw, dapat po permitang piglalag sa payutan na every citizen in the exercise of our profession and responsibility must observe justice, give everyone his dues, and observe honesty and fairness. Kung iyan po oral daw adapta yan, siguro mga tugang mayo kita magiging problema
kada lambang Pilipino. Hindi kita magparapangastang na day taman na nasisiguro. Baka man ibinisa, sige mong pangwaki. Ano man yan? Tangaring dangugong ka. Dahil mo aram, nasusuya sa imo ang kapwa mo. Oh. Kaya maglikay kita, ano? Na kita basta-basta magparapalayok. And even sa satuyang profesyon bilang sarong media, dapat malikay po kita. Dapat may factual kita, may dokumento kita kung kita nag-expose. Igwa po kita na yung nagkokomentaro kita. Dapat may pugol kita kayan, may basehan kita. Otherwise, madadali, bako ka lang. Ano? Kundi ang management, ang gabos, darami kita kayan. Ha? Kaya din sa muyang istasyon, malikay po kaming maray kayan, ano? Sarabay-sabay kita kayan mapiansang 10,000. Ang libel, maray kung libel, ay kung cyber libel, paano yan? Sa kaduman pig file sa Bisaya, di maduro man kita kayan. Ang pamasahe, paano na? Kaya likay-likay kita, tagrabe na ngunyan ang cyber libel eh. Lalo na yaong kita sa Facebook. O ilingan na yung pangyaring inyo sa West Philippine Sea. Ha? Ining sa in Chinese. Ano? Yan sinasabi ko eh. Teka mo nag-uuruntok. So man, kulang kita sa oras pero tutukaron ta pa ni. Sugma po nagkaigwa ning ASEAN meeting sa Cebu, ano? Kapos na ASEAN members, ano? Si mga ministerial meeting, ano? And sa po sa na-discuss ini yung Pilipinas, ini yung pangyari sa Scarborough sa West Philippine Sea na sa tuyang ambassador, ano? O naglawas na po ang stand ang DFA. Dahil po basta-basta maideklarar na persona non grata. Hindi man mga sinurta, inuuragan man naman yan. At agulpiyo na kitang problema, luway-luway lang kita. So, mabaga, sabi ko po mga tugang, ako bako kumprot China. In fact, ungis ako. Ano? Lalo na sa Sarong Inchik na may hotel, ano? Kung makatratar ning mga ulay mo, kagdaog, ano? Pero, dahil ko sinasabi, personal ko, na dahil ko, kontra ko, na i-declare yan ang ambassador na yan ning persona non grata. Siguro, kung diado talagang diado, all we have to do is to i-downsize ang satuyang imbahada sa China. Bakong ura-ura, persona non grata. Ulay nindo ang persona non grata, madali lang. Kaya nga ni minsan, napangisi ko, kan mga sanggunian bayan o whatever na madeklar ng persona non grata, na naman kayo mo kayo sa puder mag-gibo kayo ta. Ang pigigibuhan lang kasi may mga diplomatic immunity. Hindi ako mag-aaral eh. The most spirit ang gibuon, halimbawa, ang foreign affairs is to downgrade kansat ang diplomatic ties with China. Pag downgraded na yan, we're just declaring action, na dapat medyo maintindihan man kan China na
salaman si sa ng ginibo, digdi sa laog kan Pilipinas, tayo po, may mga repercussions yan, mga repercussions kaya na, ang mga repercussion kaya is, yan, diplomatic repercussion, yan, retaliatory expulsions, strained bilateral agreement or relationship, and global repercussions, siyempre, masurugsur na. Ang global, masurugsur na. Apektado po kita kayan. Would I tell you na ang China, sa tuyang dakulang, pinakadakulang trading partner. Kung i-declaratar persona non grata yung mga ambassador na yan. O di apektado man yan sa tuyang ekonomiya. Baka magka-problema pa kita at the end of the day, baka may mangyari sa tuyo. Tama na kitang diplomatic channel. Ang gabos po, piling agyon sa maray na paagi. Saka po ang pagdeklarar, usually, ang pagdeklarar kan sarong persona ng grata, dapat, saro po yan, na a person may be declared non-persona non grata or not acceptable before arriving in the territory of the host country or receiving state. Pero kung yaon na dyan, masakit-sakit po yan. Iyan po, yaon niya, nakapalaman niyan po sa sa Vienna Convention on Diplomatic Relation na pinirma niyan po kan manglalay na nasyon kan Agosto, April, kung ko na pasala, 1960, April of 1961, paki-review na lang po nindo, baka sala po kita. Pero ako, sigurado po ako na ang Vienna Convention on Diplomatic Relation was signed kan manglalay na mga nasyon kan Abril 1961. Lingaw lang po ako ang pizza kung 14 o 18. Piyo, tama, anapon po nindo dahil garo kita na pasala dyan, sa Lunes po, ipapadagos na po niyo. Pero dapat ako, kung ako hapoton, dapat ini si Tariela, tawan man nining, i-reprimand man ni kan Philippine Coast Guard, ika nagkikrear kaning confusion and tension among the Republic of the Philippines, Philippine government, China. Ikaman makaroon mo man ang sa imong pagtaram, dahil ka mag-ibo kayo ng caricatures, tabawal po yan sa sarong public officer, lalo na sa imo. Uniform personnel, mag-ibo kang arog kayan. Ang nagigiribo lang kayo mga publishers, mga cartoonist, mga civilian. Ilalag mo sa kompromiso ang Pilipinas. Pag nagkaribo kita, anong gigibon? Paparalaki-laki mo ang Mutual Defense Treaty, ang Mutual Defense Act kan Pilipinas sa kan Amerika. Hoy, ang Amerikano maagi pa yan ng Kongreso because may processes. And anong gusto sabihin kan processes? Magkakaigwa pa yan pong deliberation sa House of Representatives. While duman nagdeliberation, kita digdiyo sa Pilipinas, maabot ang mga mga Amerikano, the Filipinos are already dying. Kaday kamo nag-iisip kaya ang konsekwensya, mga persona non grata kan angog mo.
get together for the cause. You scratch my back, I'll scratch yours. Isasakripisyo mo ang sanggatos na Pilipino Now we're looking for the dahil lang sa imong dila na yan. it's in the scratch. I believe it. Tama, i-condemn mo, pero di ka mag-ibong araw kayo ng caricatures. Tabawal po yan. Once you had, Lalo mismo man ka mo mga senador, hilingon mo na nindo. you know you can't exist without it. Love is like a Kung suba-suba yan, isusubo nindo ang presidente sa kompromiso. shout. Dahil may tension sa West Philippines. Ano pa ang sa to yan? Diplomatic channel kung maayo ng pinapurulitan ng mga opisyalis ng kan China. Bakuyan sa pagsurog, pigpapatama talagang mga tugang. Ano? Sa Lunes po, tutukaron ta po ang Vienna Convention. Manunungod din sa mga diplomatic relations. Inabot na po kita ng pangamaram. Nakaibanan ta po sa technical side si Ariel Camarote and sa ngaran po kan staff and management kan BBS DWLB-FM kay Attorney Nelly Fabis Villaforte and sa samuyan General Manager Miss Lorraine Villaforte Abunal. Ini po si Bebot Kalyang sabing good morning, happy weekends, mag-iringat po kita. Basta Bareta, sigurado. Ang Ciudadano. Mula sa unang Timoteo 2:5, sapagkat may isang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Mga gamit sa eskwela, gustong gusto ni kuya, mga kailangan ni nanay, dekorasyon sa ating bahay, mga gamit ni tatay, at laruan ni Totoy, kay ate pampaganda, sa Angela, kumpleto ka. Sa anim na pirasong TV, malaki ang iyong matitipid, kung bibili ka ng sandosela, ang discount mo ay lalaki pa, kaya sa bawat pagbili, mga kailangan ng family, Angela Trading puntahan, tipid ka na, may sweldo pa. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa Angela. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa Angela. Halika na sa Angela, may sweldo pa sa Angela. Lord, hallelujah. This is to announce to everyone in the Philippines that will be coming your way in the month of February for Healing and Deliverance Crusade. It is a week-long event. Tuesday evening the 17th, Wednesday morning 18th, February 2026 in the city of Arcadia. And then Wednesday evening 18th to Thursday morning 19th February 2026 in the city of Bacolanda. And then 20th of February, 19th of February, and 20th will be in the city of Manila, Philippines, the capital. It's going to be an explosive time in God's presence. Ensure you inform your friends, inform your loved one, and you will never be the same. God bless you. Amen. We look forward to seeing you, and we know that without a shadow of a doubt, that land will be blessed and your lives will be transformed. Tell your friends, your loved ones that are in that area to be part of this meeting. In Jesus' name. Amen. God bless you and see you there. Magandang araw! Kayo ay inaanyayahang dumalo sa Bicolandia Crusade, isang krusada ng pagbabagong buhay. Krusada ng himala at pananalangin sa may mga sakit at karamdaman kasama si Evangelist Dr. Paul Enenche ng Nigeria. Gaganapin sa Capitol Grounds, Cadlan Pili, Camarines Sur. February 18, alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi.
Ito po ay libre. Come and be blessed. Maraming salamat po. Kung ang hanap niya to de kalidad asin rasonableng presyo kan mga RTWs, sapatos, bags, accessories, man iba-ibang gadgets, patin personalized giveaways, day na magduwa-duwa. Madya na, bisitahon niya to ang Victor Bichara and Sons Divisoria Mall. Pwede man magpairahay kansa ng mga cellphones asin iba pang mga gadgets. Victor Bichara and Sons Divisoria Mall. Makukuha sa General Luna Street, Ciudad Canaga. Remember the name, Victor Bichara.